kaya nga nagkaroon ng DevOps para yung ibang dev is focus on the actual development ng app, yung pagko-code. Yung DevOps kasi, they are mostly responsible on the networks, 'di ba? Yung mga IP address, mga BPS, mga security groups and so on. Welcome to Kaka Computer. And this episode, we are talking about mastering cloud and DevOps, building scalable and reliable systems. No? So, Rod, let's siguro start with what are the key components of a scalable cloud architecture? No? I mean, we have to use, bakit nga ba tayo nagka-cloud? Kailangan, number one benefit niya is dapat scalable siya, di ba? So, what is scalable? No? That's a good question. Pagdating kasi sa scalable, may dalawang type kasi yan, di ba? So parang, yung isa, paano ka mag-i-scale? Vertical or horizontal? Tama. Di ba? So parang, first, kung usapang DevOps, ang kailangan mo maintindihan muna is, ano yung difference ng dalawa? Di ba? Kasi pagka sinabi ng vertical, meaning, ang nag-i-scale sa'yo yung instance size. Oo, parang lumalaki ka lang. Lumalaki, tumataba ka lang nun, di ba? Lumalakas. Pero, pagka sinabi namang horizontal, meaning, dumadami ka, parang nagmumultiply ka. Oo, kaginubushi to. No? Ganun nangyayari pagka sa DevOps. So, once na-understand mo na yung ganung bagay sa DevOps, no? Next, ang kailangan mo naman malaman is, saan kayo best fit? Oo. Kasi syempre may mga costs na kailangan mo malaman pagka nag-i-implement ka ng ganyang klaseng scalability. Tama, may pro and con ba? May pros and cons. No? May pros and cons yung dalawa. Siyempre, yung isa is possible sobrang dali lang, 'di ba? Sobrang dali lang yung isa, yung vertical kasi upgrade mo lang yung instance mo eh. Tama. Okay na. Oo. Scalable ka. Kaso ang problema pagka nasira yung ano mo or nag-down yung instance mo na yun, wala na. Right. Patay na yung ano mo, server mo or yung application mo. Pero dun sa isa, which is yun yung medyo may cost, no? Yung horizontal na tinatawag na scaling. Yun naman yung pagka nasira yung isang node mo or buhay yung isang instance mo, meron pa mga instance na buhay pa. Oo, so tama. yun siya. So ayun yung mga pros and cons niya na tipong ikaw na lang talaga ang mamimili. Ano ba yung kailangan mo at ano yung kaya ng budget nyo. Tama. And dahil din ang horizontal scaling, no, minsan medyo may complexity siya, 'di ba? Yes. Kailan ka dadami? Tama ba yung dami mo? That's right. Liliit ka ba ganyan, no? Actually, in scaling up and down and left and right, may mga ano talaga, mas madali yung isa, minsan mas mahirap yung isa and cost. No? You're right there, no? Bakit nga ba siya importante ngayon? Especially ngayon, no? Sobrang important niya kasi dito kasi nagbe-base yung credibility ng isang application. Diba, for example, yung mga application na biglang nagda-down. That means yung scalability yung application nila is hindi ganun kaganda yung pagkaka-implement, right. Diba? Meron namang ibang implementation na sobrang bibilis yung application nila kahit na sobrang daming traffic na right. Hindi nagda-down yung application nila. So dun yung pinaka-benefit ng scalability. That's why it matters. I think this is also because may tinatawag tayo dati kasi yung applications natin company target. Parang within the company lang, ganyan. Pero ngayon, internet scale na kasi tayo. Yes. No? So hindi lang within a geographic area na bounded within the company, defined. Ngayon, global na tayo eh. Yes. So from one user, biglang pwede kang mag-spike up to 1 million users, no? Kasi ang daming, just in case maging viral, daming bigla. And especially kung startup ka, kailangan mo make sure na hindi ka magda-down. Hindi ka naman ganun kasikat na pag nag-down ka, okay lang, nahihintayin ka ng user mo, di ba? Right. Oo, di ba? So kailangan scalable ka na talaga at ngayon, no? Ano ba ang sinasabi nila na yung cloud and DevOps malakas sa pera? Malakas sa pera na yung professional. Anong napansin mo about job security and job opportunity sa ating cloud and DevOps? I think malaki talaga yung opportunity at saka malaki talaga yung salary ng DevOps kasi ang DevOps at saka developers, different responsibilities yan. Kasi yung mga developers, sila lang yung nagbe-build ng mga code, diba? Sila nagbe-build ng application and so on. Ang DevOps kasi, it's different. Sila yung nag-i-implement na magiging infrastructure nyo. Diba? Sila yung mag-i-implement kung paano yung
paano yung magiging CI/CD nyo, paano yung mga auto-deploy nyo. Sila mag-i-implement yung scalability ng application nyo. Ano gagamitin nila? Magko-Kubernetes ba sila? Or sa AWS, di ba? May EKS, may ECS na pwede natin gamitin. Or magsa-serverless lang sila. So basically si DevOps yung isa sa mga tao na magde-decide how are we gonna scale the application. Right. Kaya malaki yung sahod nila. Pero interestingly, no, yung sinabi mo nga, pag nag-serverless ang isang developer, parang sabi minsan, hindi mo na kailangan na DevOps or at least part ng job mo ng as developer, DevOps ka rin kung serverless ka. Kasi yun nga, ang idea doon is ipapasa or manage services na nga. So hindi mo i-hand over sa isang DevOps, bahala na si cloud provider on that case, no? So I think, ako personally, I do believe na serverless is a possible future, especially kung internet scale yung company mo. Just because, smaller teams, more leaner teams are, cost effective. There's actually a pros and cons. Actually, lahat naman di ba? Oo, lahat naman may pros and cons. Tama. So sa serverless kasi, may pros siya, may cons din siya. So if your application is hindi naman siya ganun ka in demand, no? Onti lang yung traffic mo. Goods na goods si serverless nun. And kung gusto mo makapag-deploy agad ng application mo without any setup ng mga DevOps and so on, serverless is the key, no? Ang bilis nun. And then yung payment mo is konti lang din. Pero the problem with serverless is if sumobrang dami na ng request nyo. Right. Kasi pay per request, di ba? So, yung bill mo nun, mag-i-skyrocket talaga pagka sobrang dami na. That's why it is very important to understand then na when to change. Kasi for me, it's good na mag-start sa serverless. Pero at scale, pagka nag-scale na talaga na sobrang laki, it's better if you build your own infra. Right. I think it's because a lot of times yung scale is not necessarily equivalent to higher business, no? Parang ganun. Especially kung yung customer mo and users mo are different. Yeah. I think yun yung masakit. Kasi kung yung users mo is equivalent to customers, then okay lang. No, damihan mo yung request mo. Sige, okay lang kasi that means madami kang customer. Pero kung hindi sila the same, right? Let's say yung may website ka, tapos yung users mo is free yung users mo, no, and you're making money as a customer elsewhere, medyo masakit nga yun, no? Masakit talaga. Na yung operations mo and your cost is sunog talaga yung pera mo pagka ganun. Yeah, exactly, no? So I think this is the time to thank our sponsor, PWA Pilipinas. Yes, PWA Pilipinas is the community for makers and users of progressive web apps in the Philippines. And if you wanted to learn more about our community, check us out on our socials. Just search for PWA Pilipinas. Thank you, sponsor, no? And don't forget to like and subscribe to Kaka Computer as well, no? Let's go naman sa mga misconceptions. Ano yung mga narinig mo parang mga mali o parang lumapit sa'yo na parang, ay, ganito pala ang DevOps. Tapos, ay parang medyo vague. Sa akin kasi ang pinaka definition sa akin ng DevOps kasi is like sila yung nagmamanage ng lahat ng infra, ng Kubernetes stuff and mga CI/CD. So parang sila yung parang overall na nagme-maintain nung mga ganong klase. Kasi kaya nga nagkaroon ng DevOps para yung ibang dev is focus on the actual development ng app, yung pagko-code. Yung DevOps kasi they are mostly responsible on the networks, 'di ba? Yung mga IP address, mga BPS, mga security groups and so on. Yung mga ganong klaseng stuff which hindi na dapat sakop ng support developer. So ngayon, yung iba, ang nakikita ko misconception pagdating sa DevOps is once na nakapag-deploy lang sila ng application with CI/CD, is DevOps na yun. Which for me, pagka sinabi mong DevOps is may mas deeper pa yun na nangyayari. For example, Kubernetes. Ba? Kubernetes, paano mo i-scale? Anong instance yung gagamitin mo? Are you gonna use EC2, EKS, ECS or EKS or kung ano-ano pa? Ako naman, ang napansin ko na misconception about DevOps kasi there are
napansin ko, DevOps is term used na parang differently, no? Meron tayong DevOps role, tapos meron tayong DevOps culture. Yung DevOps role is parang, yun nga, tao. Parang sysad na rebrand. Okay. Oh, rebranded siya, no? So, may handoff from a developer to a sysad. Tapos yung DevOps, yung magme-maintain, magde-deploy, ganyan, etc. Yes, kausap niya yung developer, pero medyo may cut sila konti, no? May cut sila konti, no? But there's also what we call parang DevOps culture. And sa culture naman, it's more towards understanding na DevOps nga, like you said, is end-to-end or cycle siya, no? Na yung developer is part of the DevOps, QA is part of the DevOps, the monitoring and the observability is part of DevOps, no? So culture siya, hindi lang siya role. Okay. No, and everyone should be involved in that particular concept, no? So I think yun yung misconception na isa, napansin ko, the difference between a role and a culture. The other misconception din is that pag mag-DevOps kayo, hindi mo kailangan ng madaming tao. Tama. No, kasi DevOps is not about having less people. Yeah. No, it's about, for me again, the better coordination of people. So hindi siya less people coordination, better coordination siya. So in other words, it should achieve a smoother and faster rollout. It's not trying to eliminate people. It's just trying to harmonize the flow. Kasi I think that the reason why there's that misconception is yung mga DevOps guys kasi, or yung mga developers, or yung mga ibang tao, no, na alam yung DevOps, ang iniisip kasi nila, once na ma-setup na yung everything, like yung auto-deploy and so on, wala nang ginagawa si DevOps. Kaya naiisip nila na dapat Pwede less lang. Dapat less lang. Ba't lalagi tayo ng maraming DevOps? Pagka nag-setup na yan, tapos na eh. Diba? So, siguro, dahil doon, no, nagkakaroon ng ganong klaseng misconception. Right. Siguro the next question is, ano naman yung mga current innovations na napansin mo in the DevOps space? Ang dami. Especially sa cloud. Kasi nga, eto nga, gaya na nababanggit ko kanina, no? Sa cloud, dati kasi, di ba, pagka normal kang setup, is ikaw mag-i-implement ng Docker mo, ng Kubernetes mo, and then i-deploy mo yan sa isang server mo, and then you do the scaling there. No, tapos ayun na yung magba-vertical scale ka or pwede ka rin mag-horizontal scale. It doesn't matter. It's up to you. Ngayon kasi, especially sa AWS, since AWS yung madalas kong ginagamit, may mga option ka na pwedeng gamitin. EKS, ECS, na nandoon na yung parang click-click ka na lang. Ito na yung magsa-setup na yan sarili mong may parang templates. Template ka na ng mga tasks mo and services, mga pods mo and so on and so on. Matik na. Wala ka nang kailangan i-code. Click-click ka na lang, ito yung kailangan ko. That's it. Meron pang mga elastic beanstalk, di ba? Meron din yon. And then auto-scaling ng EC2. So, right. Ang dami ng option for the DevOps na gamitin na lang yung mga ganong services ng cloud. Right. And then, everything is set up. That's it. Ako naman, we know na security is also very important now. Yeah. So ngayon, hindi na lang DevOps, may DevSecOps na rin, no? Yeah. So kasama na ang security. I wonder if merong idadagdag dun. So as a person or as a role, may DevSecOps ka na, ayan, kalo ka na. Parang ang dami mo ng rules to, dami na apps. Malay mo, may idadagdag pa dun. Paano na? DevSecOps QA, you know? Ganun. No, kasi automated testing is also part of DevOps, right? Yes, pero, yes. Baka more, pero evolve dun, no? So that might be something we will see more and more, no? And I guess the last take here is how do we keep ourselves updated, no, on the practices of DevOps and cloud? Meron ka bang tips or may ginagawa ka ba to make sure that you're still updated? Kasi ako, even if I'm part of the AWS user group community, minsan ang daming releases na ang hirap. Even trainer na nga ako, di ba? Ang hirap to up. So, ako, I'll start the answer of my own question, no? Go. Ako, I have to pick an area na gusto ko. I have to let go of other things. Like, for example, I know na hindi ako mag-ML
engineering or hindi ako mag-ML specialty, up to AI practitioner lang ako siguro. Kasi I won't go into a data scientist role. So I'll stop there. Alam ko yung AI, how to use it, ganyan, but I won't go deeper pa. So I have that tendency to eventually parang specialize konti. Kasi if I have to keep up with everything, di ko kaya Mahirap. talaga. Hindi, ganun kasi talaga. You need to choose one or at least two, no? Kasi mahirap pag sobrang dami. So, sa akin siguro to keep us updated, build things. Build things. Build maganda things yun. and try it. Kasi sa akin kasi, if ever na I want to try, or I want to know something, especially sabi natin mga new releases, new services, the only way for me to really understand it is to try it. Build and try, no? Build and Tama, try. I agree with that. Break things, build things. That's it. Repeat.